So yan mga ka-viewers, mayroon tayong i-repair. At ito naman ay wall fan. Ayan o, yung brand niya ay Duel. Ayan, yung kanyang brand Duel. So bali dalawa ito mga ka-viewers, yung isa stand pan at isa lang may-ari. So yun yung isa nahulog, kagwang na. Yan ang isa mga ka-viewers, yan o, yan yung stand pan na yan. Yun ang pangalawa. Pero ito muna yung ating unahin. Itong ano na to, wall fan na to mga ka-viewers. Yan. So hindi siya ano. So tanggalin ko muna yung kanyang grills mga ka-viewers, yung kanyang pinaka-screen. Ayan. Tapos matigas. Yun. Yan, ito. So reklamo na ma'am nito mga ka-viewers, yung may-ari ay wala daw itong power. So atin siyang ikutin. Yan, malambot naman siya. At meron naman siyang gap. Yan, wait lang muna mga kapers. Ibaba ko muna. Wala na akong aking maliit na speaker. Butas na. Okay lang. So yan mga kapers. Meron naman siyang kunting gap, pero pataas pababa wala. So yan, malambot naman siya mga kapers. Free wheel naman siya, pero wala daw siyang power. So ito yung ating i-repair ngayon. At tingnan natin kung ito ay ma-repair natin. So kuha tayo ng tester para malaman kung ito ay okay o hindi. Yun. So on ko lang muna yung yung tester ko at pailawin natin para makitang kita. So nga pala, sa mga bago pa lang dito sa aking channel or bago pa lang dito na punta, so huwag niyong kalimutang mag-subscribe mga ka-viewers. Yan. At huwag kalimutang i-share yung aking video kung inyong nagustuhan. At huwag rin kalimutang mag-like. So yan. Dahil naka tayo sa test probe natin, test natin yung ating tester kung ito ay good pa. Ayan, good pa naman. So kawawa yung tester mga person, nabali yung kanyang test probe. Yung order ko, hindi pa dumating yung test probe ko. So ito muna yung gagamitin ko. So lagay, naka number 0 pala to. So yan. 48,000. Grabe ang taas ng reading. Delikado motor problema nito mga ka-viewers. Number 2, yan, 3,000. Naku po. Sana ay hindi sira ang motor nito mga ka-viewers. Number 1, 50 ohms at unstable pa. Yung reading niya, number 1 yan. Yan o. So, patay na. Yan o, pakita ko sa inyo na naka number 1 yan o. 1. Number 1 yan, diba? Number 1. Pero yung reading niya o, 53K. Grabe ang taas. Yan. So stop natin. Baka motor ang problema niyan mga ka-viewers. Nako po. Sayang naman. Baka motor ang problema. Hindi tayo magkapera nito. Kung sakaling motor, okay lang kung papayag si Tomer na salpakan ng ibang motor. Kung hindi, wala tayong magawa nito. Pag ito ay motor, doon ako sa isa mag-proceed mga ka-viewers. Yan, so pang madali, kaya pala dahil ito yung ginamit na yan yung ginamit na motor. Nako, nidik type. Mahirap kaya pala. Nidik type na motor yung gamit. So sa mamadali ang repair, para malaman natin kung motor ba talaga yung problema, ito dito natin puputulin para malaman natin kung goods pa ba yung kanyang motor o hindi na. Yan, tapos dito putulin din natin dito. Yan, itong dalawang wire na to, ito yung ating ititest. Pag ito ay may reading, baka doon sa switch ang problema. Pero tingin ko motor talaga problema nito mga ka-viewers, dahil yun nga, wala daw power mayroon namang reading. So 1, 2, 3, nga lang mataas yung reading. Yan, nabalatan na natin. Ngayon, test natin yung pinaka motor kung ito ay goods pa ba o hindi na. Pero sa tingin ko, motor talaga problema nito. Iba yung reading niya napakataas. Yan. Yan. Ayun wait na pala, hindi pa pala yung isa. Yan. 22K yung reading sa motor. So ibig sabihin, motor talaga mga ka-viewers. Okay. Natanggal pang limbarok. Yan.
natanggal pa talaga. So motor lang problema nito. So hindi ko na ito i-repair. Pag ganyan kasi ang motor niya ay nidic type, mahirap yan. Yun no. 22k ohms mga ka-viewers. 22k ang taas naman ng reading niya, na dapat sana ay 900 lang. Pag ganito kanipis yung motor, dapat 800, 900 to 1000 to 1k. Dapat sana ganun, 1 kilo ohms. Pero yan o, 20, 30, 33, 27 not stable pa, o 11. Naku po, tight. Wala na ito, nag-iba na yung kanyang reading. So doon mo na yan. Taas yung reading niya mga ka-viewers. So ayan, nating ano, i-open yung motor. Yan, pause ko muna, open ko muna yung motor. So yan mga ka-viewers, oh, sunog na. Ayan oh, yan o, umitim. Yan o, hindi ta klaro ah. Ayan o, tanggalin ko lang ito para klaro. Yan o, so umitim yung motor. Yan o, sunog. Kita ko ah. Yan o, diba, sunog na sunog yung motor. Kaya pala mataas na yung reading dahil nagsama-sama na yung windings. So kaya pala ganun. So yun, hindi na to pwede mga ka-viewers pag ganito. Wala lang chance ito. Pwede lang naman ito pag masalpakan ng ibang motor. So dun muna yan. Mamaya ko na yan yan o. Kita ko sa may-ari yan na hindi na pwede yung kanyang wall fan. Yan, tapos yan muna. So dito tayo dumako sa kanyang stand fan. Dahil ito ay sa kanya din ito eh. Sana buo ang motor nito para hindi tayo malugi. Kaya yung oras natin dito pag ito ay motor problema. Hirap kalasin. Yan. Yun. So ito pala mga kabers ay Hanabishi na stand fan at yung blade niya ay star design. Lima yung ano nyo. Yan, 5. Yan, star design yung kanyang kanyang LC. Yan siya oh. Hanabishi. Yan. So ito muna yung aking babaklasin. At yan pala, bago ko pa ito babaklasin, akin muna itong i-testing pala para makita nyo mga ka-viewers na ito ay tawag dyan, sira. So kuha muna ako ng tester. Akin muna itong ititest. Diyan muna yung tester ko. Lagay ko dito, tapos dito dahil ito wala daw power sabi ni ma'am yung may-ari nito. So yan, dahil na yung ating test probe at yun ang ating tester. So ngayon, uun ko sa number 1. Naka number 3 na pala to eh. Ganun ko para makita nyo. You know? Naka number 2 na pero yung reading niya wala. Number 3 wala. Yan. Wala talaga mga kabers. Walang imik yung tester. Ibig sabihin talaga siya, totally dead. Yan. So dahil walang reading, siyempre i-open natin yan. At pag open ito, hindi ko napakita. Post ko na lang, madali lang itong baklasin mga ka-viewers. Post ko na lang, pakita ko na sa inyo pag ito na baklas ko na. Yan, para hindi masyadong haba video natin. So ayan mga ka-viewers, nabaklas ko na yung stand fan at pati yung kanyang motor. So nakita ko dito parang napakadumi at maraming putik-putik. Yan. So tingin ko ito ay nabaha o nalubog sa baha mga ka-viewers dahil ang daming putik na dumikit dito, putik. Putik yan. Dito pa mga putik, daming putik mga ka-viewers. Naku po. So kailangan itong linisan. At dito, bago ko sa binaklas, nilagyan ko muna ng cable tie dahil nakita ko yung mga cable tie, putol na lahat. Putol na lahat yung cable tie dahil sa sa init, nag-overheat. Kaya yun, naputol yung cable tie.
lutong-luto yung cable tie. Kaya bago ko siya hinatak, bago ko inopen, nilagyan ko muna ng isang cable tie dito para mayroon siyang support para hindi mahatak tong mga wire niya. Yan. Ganun lang gawin nyo mga kabers pag yung electric pan nyo ay nahatak. Tingin nyo ay nakita nyo ng mga cable tie ay putol na. Huwag nyo munang i-open. Lagyan nyo muna ulit ng pangalawang cable tie kahit isa lang para support, para hindi siya mahatak. Yan. So ito na yung kanyang tingnan natin itong kung buo pa ba ito. Yon yung kanyang motor. Diyan natin ilagay. So dito tayo. Yan. Parang nangingitim. So tanggalin ko muna ito. Yan. Putulin ko muna ito mga ka-viewers. Pati dito. Yan. Yan. Pag ako nagre-repair, tinatanggal ko talaga ito mga ka-viewers para iwas back job. Dahil pag ito ay nasabit ito yung windings, sigurado maputol talaga. At pag ito naman yung lumutong, sigurado tatama ito sa windings dahil umikot yung electric pan. Masibak yung electric pan dahil maputol yung windings kung matamaan niya. So yan dito, medyo mayroon siyang mga dumi, kinalawang konti, pero nung kinapa ko wala naman ako nakapa na groove. So ibig sabihin buo pa ang nito mga kabers, ang kanyang shafting, pati bushing. Yan, kailangan lang ito ng linis lang talaga. Yan. So post ko muna ulit mga kabers, linisan ko muna dahil napakadumi. Pakita ko na sa inyo pag ito nalinisan ko na. Ayan. So yan mga ka-viewers, naano ko na po siya na tawag dyan. Nalisan ko na konti lang din. Kinuha ko lang yung medyo makapal-kapal na dumi, yung dumidikit na mga lupa or buhangin-buhangin. So ang ginawa ko dito, pinasadahan ko muna ng ito, aking blower or hot air gun. Yan, kasi ako dito hindi kinuha ng hindi ito kinuha ng customer, kaya ginamit ko muna. Ayan. So para matuyo lang yung dumikit na mga buhangin at lupa. Tingin ko ito talaga ay nabaha, nalubog sa baha. Yan So yan, natuyo na yung kung kita niyo tuyo na yung natuyo na yung lupa na dumikit dito. Yan Dahil yun nga pinaano ko ng heater, hot air gun. Hindi siya matuyo, mainit yung hot air gun. So ngayon gagawin ko dito mga ka-viewers ay tawag dyan, i-bypass ko ito dahil nga sira ng fuse nito, wala siyang power. So gagawin ko dito ay bypass na lang. So hanapin ko muna yung kanyang dito, yung kanyang connection sa channel mo sing. Yan, yung kanyang pinaka-thermal fuse. So ito na yung fuse niya. Yan ayan yung kanyang fuse. Yan ito yung kanyang fuse. So i-bypass ko na lang to mga ka-viewers, or ko na lang, ititwist ko na lang para magkaroon ito ng connection. At test ko muna din yung kanyang kapasitor kung buo pa. Hirap nang hirap nang makabigkas. So test ko rin yung kanyang kapasitor kung ito ay buo pa, dahil pag hindi na, siyempre palitan natin ang bagong kapasitor. Tapos yan, putol na pala, kaya pala walang contact. So putulin ko na lang, putol na
Tapos dito. Pinalawang din yung ano mga ka-viewers. Pinalawang din yung wire. Yun, tapos tititwist ko lang siya. Tapos putulan natin. So sa mga bago pa lang dyan, ako talaga hindi din naglagay ng fuse mga ka-viewers. Yan, dahil useless lang malagay tayo ng timal fuse. Yan. So yung mga fuse ngayon na bagong lumalabas ay wala na, hindi na accurate. Kunting init lang wala na, nagka-cut off na. Yung iba naman sunog na yung motor, hindi pa nag-cut off. Wala talaga. Mas maganda wag nang lagyan ng fuse ka-viewers. Pwede lang naman yan, dahil sa repair ko halos hindi naman ako naglagay ng fuse. Yan dito, yan natin. Sakluban natin ng para hindi magka short. Tapos dito yan, pala natin. Yan. Yan. Yun lang mga ka-viewers. Ano lang kasimple. Sana yung kanyang pangsapin. Ito. Lagyan natin pangsapin. Share, wala pa ito. Tinanggal ko na nga yung fuse para wala pa rin siya kanina. Nahi, naman yung aking cable tie. Ako po, wala yung cable tie ko mga ka-viewers nahulog ata. Ano ba yung nailagay ngayon? Nahulog talaga. Yan lang muna yan. So isa lang muna yung ilagay ko mga ka-viewers. Isang tornilyo lang muna. Isang lang muna. Isang cable tie. Mamaya ito yung maglagay ng lahat pag ito ay may reading na. Sayang naman yung cable tie, palaging napuputol dahil wala pala reading. Kaya natin lagyan. Test ko muna kung mayroon ng reading, di pwede na yun lagyan. Lahat ilagay lahat yung cable tie. Yun, so andyan na siya. Ngayon, so yung tester ko. Sana ito ay mayroon na mga ka-viewers. So nakaset yan sa yan, mayroon na mga ka-viewers. So nakaset siya sa number 3. Oh, bakit mahaba, mataas yung reading number 3. So yung number 1 niya ay yan, 700. Oh, balik ka data. Ibig yung number 3 ang number 2 600, number 3 ayun, yun na, okay na, 500 pala. So okay na, bumaba na siya. So mas mataas yung number 1. Number 1 niya ay hindi pala kita. Ayan, pasensya na, hindi nyo nakita. Ayan, 726 number 1. Number 2 ayan, 653. Number 3 581 or 80. Goods na mga ka-viewers, ganun lang kasimple. So akin muna itong i-assemble mga ka-viewers. At wait lang pala, kailangan ko palang itest yung kapasitor kung yun po ay buo pa. Muntik nang makalimutan mga ka-viewers yung kapasitor bago ko ito assemble. Itos ko muna yung kapasitor kung ito ay buo pa. Sana yung kapasitor, kagbuwang na. Ito lang pala, ito na yung kapasitor mga ka-viewers. So test ko muna yung kapasitor kung ito ay buo pa o hindi na. Yan. So palatan ko muna yun. Tapos ito isa. Ayan. So dahil nakalagay dito 1.5 microfarad, so dapat makakuha tayo ng 1.5 or 1.4.
Ayan, 1.5. Buong buo pa yung kapasitor mga ka-viewers. Ayan o. 1,540 microfarad or 1.5. O diba? Buo pa. So yun lang. So madaling salita, wala tayong dapat inailagay dito na pyesa. Atin lang nilinisan at binaypas natin dahil buo pa naman yung bushing shafting. So yan, balikan ko lang kayo pag ito ay na ano ko na, na-symbol ko na. Yan, so okay na yan mga ka-viewers, na-symbol ko na. Yan o. Na-busy. So na-symbol ko na siya. At yun siya o. Medyo madumi nga lang yung stand. Pinagpagan ko na yan ng brush pero hindi natanggal. Kailangan talaga tubig. Hindi din ako ano ng tubig eh. Dahil siyempre nagre-repair tayo. Yung kamay natin eh ano yan. Mapasma tayo dyan. Mapasma yung kamay natin pag naghumawak tayo ng agad ng tubig. Kaya hindi ko na muna ano yan. Pinagpagan ko lang pati dito. So okay na yan. So yung dun pala sa isang wall pan na yan, tungkol sa wall pan na to, sabi ng may-ari ay tanungin nyo muna yung kanyang mister. Wala kasi yung kanyang mister doon sa bahay. Baka bukas pa daw uuwi. So ayan, tanungin daw muna niya. So kung sakaling pumayag, di ito ma-repair ito. Pag pumayag yung mister, so lagyan ko ito ng panibagong motor at hindi na ganito. Pangit itong motor na to, Nidic type. You know, napakanipis ng nilagay na windings kaya nasunog kaagad. Ayun o, sunog na sunog. Yun o. Yan, pati dito. Yan o. Nangingitim yung windings, nasunog. So, hindi na muna yan. Ito lang muna daw. So, yan, iwanan lang muna daw dito. Kung pumayag yung mister, so yan, lagyan ko na ng ibang motor. So ito okay na yan. So testing natin mga guys. Yan pa yung nakasalpak na. Hindi ko pa lang na-test. So test natin. So ngayon ano natin. Doon natin ipaharap. Lang muna. Iyan. So nakaharap na doon sila. Doon na nakaharap. Dumi ng ano na to. So natin. Yan. Mikot siya kagad mga ka-viewers. So goods pa yung kanyang kapasitor. Yan. So number 2. Yun. Sagad mga ka-viewers. Number 3. Yan, goods na. O diba? So yun lang mga ka-viewers. Yan, okay na yan. Naikot na. So yan, hanggang dito lang mga ka-viewers. At sana mayroon kayong natutunan sa aking isinishare. So wala tayong ano dyan, wala tayong napalitan na pyesa. Problema lang kasi dyan, nag-cut off yung thermal fuse. So binaypas ko na. Ngayon, yan, hanggang dito lang mga ka-viewers. At kung mayroon kayong nakuha kunting idea, huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa aking munting channel. At huwag kalimutang i-share para makatulong tayo sa mga gustong mag-DIY sa bahay. At huwag kalimutang i-like yung aking video. So yan, bye-bye na mga ka-viewers. At kita-kita tayo ulit sa aking next na mga upload. So bye-bye po.